Si Trey Murphy at itong si MPJ ang isa sa mga possible trade target ng Golden State bilang backup. Ang problema lang talaga ng Golden State, yung GM nila tulog tapos yung coach nila pihikan pa. Since February pa lang gustong kunin ng Golden State si MPJ dahil pasok naman sa kanilang system kahit hindi namamasa dahil sa kanyang perimeter at mid-range game kasama pa doon ang off-the-ball movement. Sanay naman si MPJ doon dahil ito yung role niya sa Denver Nuggets dati. Kaya ding mag-take over ng game at pasok din si MPJ sa motion offense ng Golden State. Based naman kay Kevin O'Connor, kahit interesado ang GM ng Golden State kay MPJ, ayaw naman ni Steve Kerr dahil sa defensive lapses niya at walang makaka-recover nun dito sa Golden State. Makaka-cover pala, hindi makaka-recover. Hindi siya yung ultimate ball stopper tulad ni Draymond at ni Butler. Based naman sa stats, situational defender si MPJ or mostly mas better siyang defender kapag isolation. Napapababa niya sa 24% shooting kapag binabantayan niya ay nasa isolation setup, hindi katulad sa Golden State na off the ball. Mukhang may sense din naman yung sinabi ni Steve Kerr dahil based din doon ang problema ni MPJ, hindi siya ganun kagaling sa off the ball defense at gamit na gamit ng Warriors yung ganung system. Hirap din siya mag-navigate kapag merong screen dahil di umano para siyang may stiffness or naninigas ang katawan kapag lateral movement. Lagi siyang late makarecover, mukhang epekto yun ng injury niya sa likod. Decision maker di umano si Steve Kerr sa pagpili ng player na iti-trade sa kanila. Kaya may option ngayon na bukod kay MPJ, si Trey Murphy ang hahabulin ng Golden State. Kaso medyo mataas yung hinihinging package, 3 first rounder. May sense din naman yung hinihingi ng New Orleans kung bakit 3 or 4 na first rounder. Bukod siguro kay Desmond Bane dahil si Mikal Bridges halos kapareho ng build ni Trey Murphy na scorer at defender or kaya 3-and-D player. Kaya maging top scorer sa isang worst team katulad na nangyari kay Bridges sa Nets. Tapos ang ginawa na trade papuntang isang contender na team at na-consider na missing piece. Ang kapalit kasi noon ni Mikal Bridges papuntang Knicks nasa 7 draft picks. 4 na unprotected pick, 1 protected pick, 1 swap at 1 second rounder. Nasa 7, maituturing pa yung isa sa worst trade. Mas nauna pa yon kay Desmond Bane na halos ganun din kadami ang ipinalit. Hindi naman lugi doon ang Knicks dahil nag-champion sila. Pero yung kay Trey Murphy masyado pa rin malaki di umano para sa ibang mga team. Siya yung gustong makuha ni Steve Kerr papuntang Golden State or binigyan niya ng approval. Kaso nga lang, yung Pelicans tinanggihan na lahat ng offer ngayon sa mga trade para kay Murphy at palalaruin nila for next season. Based pa kay Kevin O'Connor, kung hindi makuha ng Lakers si LeBron this offseason, ang tatargetin nila yung 2028 season. Nag-advance agad mag-isip. Kahit kasi pumirma si Steph ng nasa 68 to 70 million kada taon sa loob ng next 2 years, mababakante naman kasi yung posisyon ni Butler kaya magkakaroon ng Warriors ng sapat na cap space. Doon sila maghahabol ng isang future star or isang star player. Kapag din nagpababa si Draymond Green ng kontrata ngayong offseason, magkakaroon din sila ng sapat na cap space para makakuha ng notable player sa free agency dahil marami pang bakante. Hanggang open pa si LeBron sa free agency, nahinto yung ibang galaw ng mga teams. May potential replacement naman kasi kung sakali. Kung hindi nila makuha si LeBron, andun pa si DeMar DeRozan na available pa sa market. Ang Raptors hindi pa siya kinukuha kahit may report na willing bumalik dahil pa rin kay King Kawhi, naka-hold pa yung trade. Tini-trade na rin kasi ngayon ng Bucks si Kyle Kuzma at Miles Turner na pwede nilang i-sell ng mas mababa. May dalawa na kasing big man ng Bucks na mas bata at madidevelop, si Kelly Oubre at si Nate Amen, yung rookie nila ngayon. Isa sa mga backup di umano ng Golden State na makuha si Kuzma or si Miles Turner. Dati pa kasing interesado yung Golden State kay Kuzma, mga nakaraang taon pa. Pero ngayon meron na kasing Yaxel Lendeberg. Parehas sila ng build, halos parehas lang din ng style at hindi rin nagkakalayo ng edad si Kuzma at si Yaxel. Si Miles Turner naman nasa mid-tier contract. Kaya meron pa di umanong chance ang makabuo ng isang contender na lineup yung Golden State dahil meron pa mga available na free agent at ngayon naman merong available na mga player na iti-trade pa. Kaso pihikan nga itong si Steve Kerr pala.
andyan pa si Benedict Maturin na hindi pa nakakapirma ng kontrata at hindi sila lugi kung makukuha nila si Maturin bilang 6-man. Si Maturin kasi yung player na gusto niyang malaman kung mas magaling sa kanya si Lebron. Mukhang alam na niyang mas magaling dahil hanggang ngayon tigil ang free agency mag-iisang buwan na dahil kay Lebron. Ganon siya kagaling. Isa pa sa mga notable free agent kasi si Maturin na wala pang contract. Yung rights niya kasi nasa Clippers at yung Clippers naman naghahabol pa rin kay Peyton Watson na mukhang yung Nuggets kailangan nilang mamili kay Christian Braun at Cam Johnson kung sino ang bibitawan para ma-retain si Watson. Sa report, willing ang Nuggets na makipag-sign and trade kung wala talaga at hindi nila mahabol yung kontrata ni Watson na 20 to 25 million na kontrata. Pero prioritize pa rin kasi ng Nuggets na tapatan kung anong offer man ng ibang teams. Yung Clippers naman hindi makagawa ng transaction ulit kasama na doon si Benedict Maturin dahil naipit sila sa investigation kay Kawhi. Nakadepende na sa magiging penalty ni Kawhi yung magiging desisyon ng Clippers para kay Maturin. Pwede kasing makancel ang trade ni Kawhi plus ang tinitingnan ngayon na penalty kay Kawhi ay magkaroon ng suspension kesa i-void yung kontrata niya. Mukhang suspension yung pwedeng asahan na ibibigay kay Kawhi ngayon. Ang Pistons naman lumalapit sa Clippers para kay Maturin na interesado siyang makuha via sign and trade. Pwede din kasing i-buy low ng Pistons si Maturin na 30 to 50 million sa loob ng 3 taon. Pasok yun sa kanilang salary cap. Naghahanap pa rin ang Pistons ng another scorer na makakasama ni Cade Cunningham. Mga minor signee at trade lang kasi ang nakuha nila. Imbes na makakuha sila ng big time player para magpalakas next season. Lalo na sa East, lumakas yung Atlanta Hawks at itong Miami Heat. Pwede din yung Wizards kasi mayroong mga veteran player at batang player din dun. Hindi alam kung anong kayang gawin pagdating ng season. So far, ang Pistons pa lang ulit ang may interest dito kay Maturin at hindi pa nila nare-resolve yung issue naman kay Jalen Duren kung pipirma ba or hindi. Sa Denver Nuggets naman, para ma-retain lang nila itong si Peyton Watson. So far, itinay-trade nila ngayon si Cam Johnson. Naghahanap sila ng team na pwedeng kumuha ng kontrata nitong si Cam Johnson para ma-retain si Peyton Watson. Ang estimated contract na pwedeng ibigay ng Denver dito kay Peyton Watson, 95 million sa loob ng 4 na taon. Ang range nun, 23 to 26 million. Ito yung magiging setup. Kaya si Cam Johnson ang pwedeng bitawan ng Denver Nuggets. Expiring contract din siya at hindi pa naman nakakakuha ng extension so far. Dahil magiging problema rin kasi ng Denver Nuggets si Cam Johnson pagdating ng susunod na offseason dahil either bigyan nila ng contract extension or kaya i-trade lang nila at pwede pa silang mabaylo dun or mababa ang ibigay sa kanila.